Paano kung ang isang taong magiliw mong pinapasok sa iyong bahay bilang katulong ay siya palang anay na unti-unting sisira sa iyong tahanan? Gaano katibay ang pundasyon ng iyong pamilya para malagpasan ang pagsubok na tulad nito? 12 ng Marso 2017. Isang Sabado ng madaling araw. Tahimik ang buong bahay ng pamilya Alcaraz sa Mandaluyong. Sa isang silid sa ikalawang palapag, bahagyang bumukas ang pinto. Dahan-dahan ang mga hakbang. Parang sanay sa pag-iwas na makalikha ng ingay. Sa dilim, may anino ng isang babae. Nakasuot ng manipis na duster habang papalapit. Sa kama mahimbing ang tulog ni Nelson Alcaraz, ang padre de pamilya. Wala ang kanyang asawa. Nasa isang class reunion na ginanap sa Makati. Lumapit ang babae. Lumuhod siya sa gilid ng kama at inilapat ang mga labi sa leeg ng natutulog na lalaki. Maya-maya'y gumalaw si Nelson. Hindi nagtagal, gumanti siya ng yakap at halik. At sa katahimikan ng madaling araw, sabay silang nilamon ng init ng katawan na tila hindi iyon ang una. 7 buwan na ang nakalilipas nang si Mary Grace Dizon, 29 na taong gulang, ay pinadala ng isang agency mula Santa Cruz, Laguna, patungong Mandaluyong. Ang trabaho, kasambahay. Pumirma siya ng kontrata para sa pamilya Alcaraz. Sa unang tingin ay mukha itong disente kung kaya't maayos siyang tinanggap ng pamilya. Si Thelma, 39 na taong gulang, ang mabuting may bahay na magiliw siyang pinapasok sa kanilang 2-story family house. Siya ay isang simpleng asawa na namamahala ng isang small-time business. Si Nelson, 41, ay isang contractor na bihirang umuwi ng maaga. May 2 anak, si Michael, 23 at si Michelle, 18. Sa kanilang bahay binigyan siya ng sarili niyang kwarto sa likod ng dirty kitchen, malapit sa laundry area. Maliit lamang ito ngunit sapat na at komportable para sa isang kasambahay. May magandang view sa labas at maayos na bentilasyon. Masipag si Mary Grace, maagang gumising, malambing makitungo at marunong sa kusina. Hindi rin madaldal, kaya't naging paborito siya agad ni Thelma. Kay Michael, madalas din siyang nakikitang naglalagay ng tuwalya sa balikat nito kapag pawis o kaya'y nag-aabot ng gamot tuwing nilalagnat. Madali niyang nakukuha ang loob ng ibang tao. Marahil dahil alam niya kung paano mag-alaga. Hindi matalino sa salita pero mahusay siya sa kanyang trabaho at iyon ang mahalaga. Sa mga unang buwan, walang napapansin si Thelma o kung meron man ay hindi niya ito binibigyan ng mali siya. Madalas kasi siyang abala sa negosyo. Ang akala niya ay normal lang ang lambing ni Mary Grace sa anak niyang si Michael. Tahimik kasi ang binata. Bihira ring lumabas. Kapag tinatanong niya kung kumusta ang review nito para sa kanyang board exam, laging maiksi ang sagot. Sa isip ni Thelma, baka nga nagiging malapit lang si Mary Grace dahil pareho silang tahimik. Ang hindi niya alam, mas malalim na dahilan ang pagiging maalaga ng kasambahay. At ang isa pang hindi niya napansin, pati pala ang sariling asawa ay matagal nang malagkit ang tingin sa mga kilos ni Mary Grace. Kapag wala si Thelma sa bahay ay itinataon ni Nelson ang pag-uwi. Sa umaga naging routine na ni Mary Grace ang mag-abot ng bagong timplang kape kay Nelson. Ang mga tingin ay hindi na inosente, pero walang nakakahalata. Hanggang sa ang mga lihim ay lumalim. Mga yakap sa bawat sulok ng unang palapag, mga haplos na patago at panandalian, at mga gabi ng kapusukan. Isang relasyong walang pangalan ngunit malinaw na bawal at malaking kasalanan.
Sa mga pagkakataong wala si Thelma at abala ang mga anak, patuloy na nagaganap ang kataksilan. Ngunit hindi lahat ng lihim ay kayang itago sa habang panahon. Sa maliit na kwarto sa likod ng dirty kitchen, nakalatag ang espasyo para sa maiinit na tagpo. Isang kama, isang cabinet at isang lumang bentilador. Dito nagsimula ang mga mapusok na sandali. Sa pagitan ng gawain ni Mary Grace sa umaga at paglilinis sa hapon, palihim ang paglapit ni Nelson. Minsan habang naghuhugas ng plato o habang naglalabada. Hindi ito palagi, ngunit sapat ang dalas upang masanay sila sa kasinungalingan. Isang sitsit lang ni Nelson, isang senyas ng mata, sapat na upang umayon si Mary Grace at paulit-ulit na mangyari ang ipinagbabawal. Sa kabilang banda, si Michael ay unti-unting nahulog sa bitag ng hindi niya namamalayan. Nung gabing nilagnat siya at walang ibang nasa tabi, si Mary Grace ang nagdala ng maligamgam na tubig. Siya ang nagpunas sa pawisan nitong mukha at katawan. Tahimik lang si Michael, ngunit nang sumapit ang madaling araw, magkalapit na ang mukha nila. Isang haplos sa pisngi, pagtatagpo ng mata sa mata. Doon unang naramdaman ang mga damdaming hindi maipaliwanag. Sa mata ni Michael, si Mary Grace ay hindi na lang ordinaryong kasambahay, kundi higit pa, isang babaeng bumihag sa kanyang pusong sabik sa pag-aalaga. Mula sa isang halik ay nagkaroon pa ng kasunod. Nagpatuloy ang ugnayan sa pagitan nilang dalawa. Hindi malaman ni Michael kung bakit tila palaging naroon si Mary Grace at sa tuwing kaharap ay tila hinihila siya ng presensya nito. Sa mga simpleng sulyap, sa simpleng pakikipag-usap, ay lalong nalunod si Michael sa isang pag-ibig na isa palang makamandag na lasong sisira sa kanyang pamilya sa hinaharap. Sa mata ni Nelson, nagsimulang magbago ang lahat nang mapansin niyang madalas kasama ni Mary Grace si Michael. May mga tinginan, may mga ngiting tila may kahulugan. Nagsimulang magselos, naging mas madalas ang pagbisita niya sa kwarto ni Mary Grace. Kapag tinatanong ito, palusot lang ang nagiging sagot. Ngunit sa loob niya, ramdam niyang may kaagaw na siya sa atensyon ng babae. Si Mary Grace sa gitna ng lahat ay tila sanay sa pagpapalipat-lipat sa dalawang mundo. Alam niya kung paano sabayan ang galit ni Nelson at lalo pa ang paikutin si Michael. Dalawang lalaki sa iisang bubong. Mag-ama, parehong nahumaling sa iisang babae. Sa loob ng 7 buwan, nangyari ang mga hindi dapat mangyari. Halos lahat ng sulok ay may bahid ng pagtataksil. Alam ni Nelson ang namamagitan kay Mary Grace at kay Michael, ngunit walang ideya ang huli sa nangyayari sa pagitan ng kanyang ama at ng babaeng bumihag sa kanyang puso. Patuloy ang pagtataguan hanggang sa isang araw may nadiskubre si Michael. Habang nililinis niya ang mga files sa memory card ng CCTV, isang video footage ang pumukaw sa kanyang atensyon. Isang clip na marahil ay nakaligtaang burahin ng kanyang ama na karaniwang may access sa lahat ng CCTV sa loob at labas ng kanilang bahay. Nang i-play niya ito, nakita niya ang dalawang pamilyar na muka. Si Nelson, si Mary Grace, sa isang sulok ng kusina. Nasa likod ang ama habang niyayapos ng mahigpit na yakap ang kasambahay na abala sa pagluluto. Halos tumigil ang mundo ni Michael. Hindi siya makapaniwala sa nakikita ng dalawang mata. Matagal-tagal rin siyang napaupo sa harap ng monitor. Hindi gumagalaw ang katawan, pero ang loob niya ay parang binabayo ng alon. Ilang ulit niyang pinanood ang footage. Umaasang nagkamali lang siya ng tingin, ngunit malinaw ang bawat frame. Ang yakap, ang haplos,
ang halik, walang puwang para sa pagdududa. Kinabukasan, bago pa man magising ang iba, tuloy-tuloy ang lakad ni Michael papunta sa garahe kung saan naroon ang kanyang ina. Bit-bit ang kopya ng video na inilipat niya sa kanyang cellphone ay hindi siya nagdalawang isip. Ipinakita niya sa ina ang natuklasan. Nang makita ni Thelma ang video, napahawak ito sa dibdib. Namutla ang mukha at hindi agad nakatugon. Napaupo siya sa malamig na semento at napatingin sa anak. Tahimik ang paligid at wala siyang ibang narinig kundi ang mabigat niyang paghinga. Inakay ni Michael ang ina matapos makalma ang sarili at saka palang gumawa ng hakbang si Thelma. Hapon na nang harapin niya si Mary Grace. Wala sa sarili ang kasambahay habang nasa harap ng among babae. Nang tanungin kung may relasyon sila ni Nelson, halata ang kaba sa mukha ni Mary Grace. Lalo pang namutla ang kasambahay nang sabihin ni Thelma na may hawak siyang video ng paglalandian nila ng kanyang asawa. Akala ni Thelma ay yun ang pinakamabigat na revelasyon, ngunit isa pang bagay ang halos magdulot sa kanya ng pagkawala ng malay tao. Nalaman itong nagdadalang tao ang katulong ng mahigit 1 buwan na. Hindi kinaya ni Thelma ang nalaman kung kaya't sa bugso ng damdamin ay hinakot nito ang lahat ng gamit ng kasambahay at pinalayas ito ng araw ding yon. Samantala, mas lalong lumala ang tensyon nang umuwi si Nelson mula sa kanyang trabaho. Si Thelma na nagpupuyo sa galit ay agad siyang sinalubong ng kaliwat kanang sampal. Agresibo, puno ng hinanakit. Sinalag ni Nelson ang mga magkakasunod na pag-atake ng asawa at pilit na ipinagtatanggol ang sarili sa kabila ng malinaw na kuha ng CCTV. Patunay na nagtaksil siya sa asawa. Idinahilan ni Nelson na inakit lang siya ni Mary Grace at nadala lang siya, ngunit ipinagdiinan nitong hindi siya ang ama ng dinadala ng babae, kundi si Michael. Lalo pang bumigat ang pakiramdam ni Thelma. Gulong-gulo na ang isip niya. May bahagi kay Thelma na nais palayasin ng asawa, ngunit iniisip niya kung kaya pang maisalba ang kanilang pagsasama alang-alang sa kanilang mga anak at sa kanilang reputasyon bilang pamilya. Binigyan niya ng pagkakataon ng asawa sa kondisyon na ipapa-DNA test ang bata pagluwal nito para maging malinaw ang lahat. Sinabi ni Thelma na dun pa lamang siya makakapagdesisyon at pansamantala ay pinili ni Thelma na humiwalay muna si Nelson habang hindi nangyayari ang test. Mahirap man, ngunit walang magawa si Nelson sa kondisyong ito ng kanyang asawa. Pumayag ito at sa mga sumunod na linggo ay tila naging tuod na lamang si Nelson sa sarili nitong bahay. Magkasama sila sa iisang bubong, ngunit hindi siya kinakausap ng asawa. Nakahiwalay din ang mga ito ng silid. Samantala, si Mary Grace ay tumuloy sa isang murang upahan sa bayan. Bitbit niya ang isang bag na naglalaman ng kanyang mga gamit at ang natitirang ipon mula sa kanyang sahod sa ilang buwang pagsisilbi sa pamilya. Pinili niyang manatili sa apartment dahil ayaw niyang maging usap-usapan siya kung uuwi sa kanyang bayan sa Laguna. Habang nasa paupahan ay sinubukan niyang kontakin si Michael, ngunit hindi na rin ito makontak dahil binlock na siya ng binata. Maging si Mary Grace ay hindi rin sigurado ng mga panahong yun kung sino kina Michael at Nelson ang nakabuntis sa kanya. Wala na siyang ibang pagpipilian kundi ang i-blackmail si Nelson para sa sustento habang siya ay buntis. Sinabihan niya ang lalaki na isisiwalat ang lahat kay Thelma kung hindi ito magpapadala. Kung kaya't sa mga sumunod na buwan ay sinuportahan ni Nelson ng palihim si Mary Grace sa kanyang mga pangangailangan hanggang sa dumating ang araw na isilang ang sanggol noong Hunyo ng taong 2018.
Nanganak si Mary Grace sa isang pribadong lying-in clinic sa Pasig. Lalaki ang bata. Nalaman ito ni Thelma mula sa kanyang asawa kung kaya't sa lalong madaling panahon ay isinagawa ang DNA testing para matukoy kung sino ang ama ng sanggol. Ilang araw matapos manganak, kinuha ang DNA sample ng bata. Pumayag si Mary Grace sa pag-asang susustentuhan ng ama nito ang kanyang anak. Tila nagbalik naman sa alaala ni Thelma ang lahat ng kataksilang natuklasan niya. Ang pang-aahas ni Mary Grace sa kanyang asawa at anak. Ngayon ay matutukoy na kung sino ang totoong ama ng sanggol at pagkatapos nito ay nakahanda na ang kanyang susunod na hakbang. Bagamat isang dugo at laman si Michael at Nelson ay hindi naman imposible na matukoy sa kanilang dalawa kung sino ang totoong nakabuntis kay Mary Grace, sapagkat ang DNA ni Michael ay mula sa pinagsamang genetics ng kanyang ama at ina. Isinagawa ang DNA testing sa isang pribadong klinika matapos makuna ng sample ang tatlo. Halos isang buwan din ang lumipas bago lumabas ang resulta. Sa papel, malinaw ang nakasaad. 99.9% match ang DNA ng bata kay Nelson Alcaraz. Hindi si Michael ang ama. Dumating nga ang araw na ikinatatakot ni Thelma. Ang araw na makumpirma ang kataksilan ng asawa at ngayon ay sapat na ang lahat ng katibayan. Sa loob ng ilang buwang pananahimik ni Thelma ay lalo pang lumiyab ang apoy ng kanyang galit matapos niyang matuklasang nagsimula ang relasyon ni Mary Grace at ng kanyang asawa bago pa man ito pumasok bilang kasambahay sa kanila. Matagal na pala silang magkakilala at posibleng noon pa man ay maraming beses nang may nangyari sa kanila. Doon na sumabog si Thelma. Sa tulong ng kanyang abogado, tuluyan niyang sinampahan ng reklamo ang dalawa sa kasong pakikiapid at psychological violence sa ilalim ng Republic Act 9262 o VAU-C. Dala ang lahat ng ebidensya, ang mga CCTV footages, ang mga nakalap na impormasyon at higit sa lahat ay ang DNA test result na nagpapatunay ng kataksilan. Setyembre 2018, magkahiwalay na nahuli ang dalawa matapos haina ng arrest warrant. Ang nooy 3 buwang gulang na sanggol ay dinala sa kustodiya ng DSWD habang hinaharap ng kanyang ina ang kaso nito. Sa kulungan ay unti-unting naramdaman ni Mary Grace at Nelson ang bigat ng kanilang kasalanan. Kahit mahirap tanggapin ay naging matatag si Thelma sa kanyang desisyon. Anumang paghingi ng tawad ng kanyang asawa ay hindi nito magawang pakinggan dahil habang nakikita niya ito ay bumabalik lang ang alaala ng panlulokong ginawa nito sa kanya. Sa araw ng pagdinig sa kaso ng dalawang akusado, ginawa ng abogado ni Thelma ang makakaya niya para idiin ang dalawa. Si Michael, bagamat nahirapan ay tumistigo rin. Noong una ay nabulag siya sa ipinakitang kabaitan ni Mary Grace, ngunit napagtanto niyang ang lahat ng ito ay panloloko at planado. Bagamat mahirap sa isang anak na idiin ang sariling ama, alam niyang ito ang tama at ito ang hustisyang nararapat para sa kanyang ina. Buwan ng Disyembre noong 2019 nang maglabas ng desisyon ang korte. Si Nelson Alcaraz ay nahatulan ng 6 na taong pagkakabilanggo at pinagmulta ng halagang sasapat para tustusan ang 6 na buwang pangangailangan ng anak na isinilang ni Mary Grace. Si Mary Grace naman ay nahatulang makulong ng 2 taon, ngunit ipinagkaloob ang probation upang makasama ang anak habang patuloy ang pagmomonitor ng DSWD. Pinatawan din ito ng banishment na nangangahulugang hindi na siya maaaring manirahan o magpunta sa alinmang lugar na malapit sa pamilya Alcaraz. Walang masyadong ingay nang dinala si Nelson sa piitan. Si Michael at Michelle ay naroon, ngunit pareho lang nakatungo. Si Thelma ay hindi na lumapit pa. Natuyo na ang kanyang mga luha
at napagod na ang kanyang isipan sa trauma na naranasan sa nakalipas na taon. Makalipas ang 2 buwan, pinayagan ng korte si Thelma na magsampa ng legal separation. Nakuha niya ang buong kustodiya ng bahay pati ng maliit na negosyo na dati nilang pinapatakbo bilang mag-asawa. Hindi naman naumalma at naghabol si Nelson dahil alam niyang malaki ang nagawa nitong kasalanan sa asawa at mga anak at kahit na doon man lang ay magawa nila itong mapatawad. Samantala, nakita ng DSWD na walang kakayahan si Mary Grace na palakihin ng maayos at normal ang bata. Hindi naging stable ang psychological at mental health ni Mary Grace. Matapos ang hearing, kung kaya't minabuti ng DSWD na ipagpatuloy ang pagsubaybay at pagpapalaki sa bata. Si Mary Grace ay dumaan sa ilang procedures at medical attention dahil sa pagpapakita nito ng mga senyales ng postpartum disorder. Sa tulong naman ng ilang kapamilya at kaibigan ay unti-unting nakabangon si Thelma mula sa madilim na nakaraan. Si Michael ay tuluyang nakapasa sa kanyang board exam samantalang si Michelle naman ay nakapagtapos sa kolehiyo kahit na mag-isang itinaguyod at iginapang ng kanyang ina. Sa muling pagbangon ng pamilya Alcaraz, baon nila ang isang leksyon. Hindi lahat ng taong ituturing mo ng mabuti ay susuklian ka rin ng kabutihan. Mabuting kilalaning maigi ang isang tao bago papasukin sa ating bahay at sa ating buhay at bago ito lubos na pagkatiwalaan.